Aesthetics. Antay lang ako dito. Ayun yung IV ko. Kita ba? Ayan. Thank you very much. Alam niyo ba may style yan? May style yan. Kung injectionan kayo o hindi kaya mag-IV kayo, bago i-insert, sabay niyo ng ubo. Kasi kumbaga nagba-bypass. Ito nga, ubo o hindi kaya magbura kayo. Kaya totoo yun eh, hindi pa nagmumura. Nadadivert yung, at may scientific studies dito. Dito, trip-trip lang, nagising ako. Ito yung gusto kong sabihin. Hindi, may scientific studies na kaya ka nagmumura, nag-iiba yung attention ng brain mo. Ganon din sa ubo. Kaya minimal na lang nararamdaman mo. Pagka 1, 2, lagyan mo ng mga 3 ubo. Malaking bawas ng sakit. Yun lang. Okay, eto na. Pupunta na ako doon sa... Anong tawag doon sa room na pupuntahan natin? Endoscopy center. Nagbigay ng health update ang TV host at actor na si Luis Manzano matapos niyang sumailalim sa isang colonoscopy at gastroscopy. Isang hakbang na kanyang ibinahagi bilang bahagi ng mas maingat na pag-aalaga sa kanyang kalusugan. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Luis ang ilang bahagi ng kanyang medical procedure na nagbigay ng mas malinaw na ideya sa kanyang mga fans kung ano ang kanyang pinagdaanan. Ayon sa kanya, normal lamang ito, lalo na habang tayo ay tumatanda at mas nagiging conscious sa ating health. Bagamat maaaring nakakatakot para sa iba ang ganitong klaseng procedure, ipinakita ni Luis ang pagiging open at positive tungkol dito, na nagsisilbing paalala sa marami na huwag balewalain ang regular checkups. Hi guys! Ano to? Parang real vlog lang. Dahil ako'y medyo may edad na, kailangan na ng colonoscopy at saka gastroscopy. Every year, may executive check-up ako. Pero di ba sinasabi nila pag 40s o lalong-lalo na mid-40s, eh kailangan na ng endoscopy, yung lalagyan ng camera sa puwet at saka dito sa baba. Pag may nakita mga polyps, edi tatanggalin na nila there and then. So kumbaga, normal naman to lalong-lalo na sa may edad dahil minsan, di ba, kahit anong executive mo, minsan traidor yung C, alam mo na. Traidor yun, lalong-lalo na dun sa mga hindi nakahagip ng ultrasound sa tiyan o hindi kaya sa gastro, mahirap-hirap. So, pag may edad na, isa sa mga kailangan pagdaanan. Ngayon, sana walang makitang polyp o kung anumang growth, sana. Ngayon, kung meron man, tatanggalin nila right there, tapos i-test nila kung sakali man. So, yun lang, part na to. Kung sakali man din na, let's say, may makita, parang ang sabi nila ha, and please, hindi ako nagdo-doktor-doktoran, parang kung may makitang polyp, tapos sinabi na medyo iba yung itsura, baka tatanggalin na, tapos every 2 to 3 years na ang colonoscopy. Pero kung clear pa rin, okay lahat, baka pwedeng 5 years na. So, yun ang sabi-sabi. Pero syempre, sa doktor kayo makinig. So, nandito ako sa Medical City dahil kailangan akong magpurga ng sobra-sobra starting tonight para pag pinasok yung camera, alam niyo na, walang mga kalat-kalat, walang mga kung ano nung surprise na nandun. So, starting tonight, magte-take na ako nung laxative, tapos electrolyte para labas buong gabi para malinis bukas. Yan, sa Medical City tayo. Nandito ako sa Medical City kasi dito ako nagpapa-executive. Ayan, si Nolly Boy. Nolly Boy. Hi guys. Ayan. Ayan si Rose. Ayan, nasan si How How? Kasi walang midwife kay Peanut ngayon, walang child aid kay Peanut. So si How How hindi na natin pinasama kasi mabilis lang naman to, bukas ng umaga yung procedure. So sabi ko kay How How na diyan ka na kay Peanut, total baka hapon bukas nasa bahay na ako basta matapos yung gastro at saka yung pasok colonoscopy. So sana basta i-update ko kayo. Sana walang makita. Kung may makita man, sana yung usual polyp lang. Pero wala, kailangan talaga. May edad na ang inyong Kuya Lu. So, yun lang guys. Bye-bye! Guys, update. Kinukuha yung vitals ko ngayon ni Eunice, ang ating napakabait na nurse. 100/80 lang ako. Kanina po. First time! 100/80 ang BP ko. Ha? 98 cm po. So, ibig sabihin may abs na ako. Huwag ka na pumalag. Sige po. Huwag ka na pumalag. Bakit kinukuha yung sa leeg ulit? Anong point? For baseline natin po kung tumataas or... Yung leeg. Okay. Ano, para Yung sa fat? Ganun ba yun? Hindi po yung kung may goiter. Okay. Tapos sa tiyan. Yun lang. Nagulat lang ako na yun yung ano ko. BP 100. Bye-bye. Okay, eto na. Magsa-start na ako nung laxative. Yung gamot para, alam mo niya, lumabas para pag colonoscopy. Malinis, walang gulatan, walang ganun sa loob ng tiyan ko. At alam niyo na, sa puwitan,
So tuloy-tuloy ito, may nakahalo na dito nung pampalabas ng pupiti-poop. Parang every, ano muna? Ngayon, di ba? Ano oras na ba? Every 1 hour. So ano oras ba? 6. 6 to 7. 7, tas 9 ako. Oo. Tapos 7 to... So asahan ko daw na mag-CR ako tapos laban daw. Umatik kabong bakbakan yung CR. Kaya naman, ito na, samahan niyo pa rin ako sa, ano to, di ko i-vlog to na mahabang vlog. Puro sa reels ko lang gagawin. Isang matinding laban ng colonoscopy tsaka gastroscopy. At sana wala pa rin makita. O kung may makita mang mga polyp-polyp, yung usual na walang problema. Start na! Shit. Time check. Nakahalo na dito yung pangalawang, ayan to. Kita ba? Yung pangalawang pampupiti-poop. Nakaisa na ako kanina. Ano oras na? 7. So, nag-6 ako, tapos 7. So, hindi pa ako na, alam mo na, ito na yung pangalawa. So, kailangan ko inumin to. Tapos, isa pa ng 9. At sinabihan na ako ng nurse na malamang sa malamang sa latter part ng gabi, dyan lalabas lahat ng kwento. Dyan tayo magkakaroon ng laban sa inodoro. So, ito na. Pero meron na May konti. Alam niyo yung tiyan nyo, yung may konting ganon. Alam niyo po yung halik ni Undin. Kukwento ko na. Alam niyo yun, yung halik ni Undin. Halik ni Undin, alam niyo yung Undin, di ba? Doon sa Shake, Rattle, and Roll, kasama si Miss Manilyn, si Miss Ai, yung lumalabas sa inodoro. Yun yung Undin. Ang halik ng Undin, yun yung pag sobrang lakas ng ano ninyo, tas may tubig na babalik. Yung, uy! Yun yung halik ni Undin. Nakatulong ba yun sa buhay ninyo? Yumaman ba kayo sa kwento nyo? Kwento ko? Malamang hindi, pero eto na. Yun lang. Update ko lang kayo. Bye, guys. Okay, update. Teka, gulo ng camera. Wait lang, ha. Update tayo. Ano oras na? 8:20. 8:20. Ang last inom ko nung pampa 7. Yes. Ganyan. So, Pangatlo. may pangatlo pa ako 10 o'clock. 8:20 ngayon? Hindi, ngayon. 8:20. So, medyo nakaisa na ako na labas. Hindi pa naman siya yung explosive na talagang gano'n. Pero, kumbaga alam ko na medyo gumagana na. So, ito na. Nakaisang bagsak na. So, antayin ko na lang. Mga 40 minutes na lang. Tapos, gano'n katindi. Bukas, gising ako 8 a.m. Lalagyan ako ng IV. Tapos, papatulugin. So, yung gastro. Tsaka, pero, tatry ko pa rin kung hanggang saan ko pwede madala to. Bye-bye. Round 3. Ito na pangatlo. Pangatlong sachet ng Yan, si Nolly Boy na lang naiwan dito. Pangatlong sachet. Medyo lumalabas na. Medyo tubig-tubig ka Wala siya. Nakadalawa ka na nga. Nakadalawa na. Pero madami-dami pa to buong gabi. Tapos bukas, lalagyan na ako ng swero ng umaga. Tapos, yun na. Sabi ni Doc kanina, di ba? Sabi ni Doc, 30 minutes sa colonoscopy. 5 minutes lang siguro yung gastro, yung dito. So, cheers muna tayo. Medyo makulay ang magiging gabi natin papunta sa banyo. Time check, mag-aalas 7. Sobrang babaw ng tulog ko lang. Tinutulog ako ni Nolly Boy. So, lalagyan ako ng IV. Tapos, baba na ako. Isa-sedate na ako. So, naligo na ako. Grabe, parang gripo talaga kagabi. Pero di na ako nung humiga ako, wala na, okay na ako. Di ako gumising ng madaling araw. So, yun lang. Dasal lang tayo lahat na clear to. Routine lang naman to. Di ba? Mabuti ng malaman mo or mabuti ng matanggal kung ano may mga polyp-polyp kaysa naman magkagulitan tayo pagtanda, di ba? So, bye-bye. Prep ng IV. So, meron na palang ganyan, no? Vein viewer. Ayan. Pero di ko papakita sa inyo. Kaya lang, prep lang. Ayan na po. Mahirap yung ugat pag dehydrated, no? Ayan. Thank you very much po. Waterproof dressing lang. Thank you. Petiks. Antay lang ako dito. Ayun dito. Kita ba? Ayan. Thank you very much. Alam niyo ba may style yan? May style yan. Kung injectionan kayo o hindi kaya mag-IV kayo, bago i-insert, sabay niyo ng ubo.
Kasi kumbaga nagba-bypass. Totoo nga, ubo o hindi kaya magbura kayo. Kaya totoo yun eh, yun ang nagmumura na da-divert yung at may scientific studies dito. Dito trip-trip lang nagising ako. Ito yung gusto kong sabihin. Hindi, may scientific studies na kaya ka nagmumura, nag-iiba yung attention ng brain mo. Ganon din sa ubo. Kaya minimal na lang nararamdaman mo. Pagka 1, 2, lagyan mo ng mga 3 ubo. Malalaking bawas ng sakit. Yun lang. Okay, eto na. Pupunta na ako doon sa... Anong tawag doon sa room na pupuntahan natin? Endoscopy center. Doon din gagawin yung colonoscopy? Okay. So, doon din. Pwede na kasama ko si Christian. Pero di ko ipapakita kasi mamaya ayaw niya mapakita eh. But yun lang. Hassle. Mga ano tayo? Mga almost 1 hour na. Kasi, 2 hours. 2 hours? Kasama na yung recovery period. Kasama recovery. Sige. Ay, naku, talaga ako nagkakaedad na. Basta pagdasal na clear naman lahat. Nasa endoscopy center na tayo. Yung buong procedure, mabilis lang eh. Yung sa parang gastroscopy, endoscopy, mabilis lang yan. Mga 5 to 10 minutes. Tapos yung sa tiyan, mga 30 to 45 minutes. Depende kung may tinatanggal mga polyp, kung may makita. Pero ang magpapatagal yung recovery kasi sedated ako. So, yun yung magpapatagal. So, hindi na ako masyado mag-video kasi mamaya may ibang mga pasyente. Bye-bye. At tapos na ang procedure. Pabalik na ako ng kwarto. Punong-puno ng hangin ng tiyan ko at gutom na ako. Pero so far, all clear naman daw, sabi ni Doc. Yung Room 7-4. gastroscopy tsaka endoscopy, clear naman. Masamang damo talaga si Luis Manzano. Back sa room, tatanggalin to maya-maya. Sabi, clear naman. Ang colon ko, walang polyps. Ganun, okay din naman. Yung gastro ko rin, wala. Hindi ako masyado makagalaw dahil wala akong salawal. So, gutom na ako. Ilang, thank you very much sa Medical City team. Alam niya, mabuti na preventive kesa magkagulo na nandiyan na. Di ba, may sakit. Lalong-lalo na pag 45 ka na. Magpo-45 ako sa April. So, yun lang. Mamaya, kukunan ko rin yung pag-uwi. Pero thank God, thank you thank you very much actually na taimtim yung dasal. Seryoso yung dasal ko na mahaba pa ang oras na gusto ko makasama ang aking pamilya. So, yun lang. So, kain na. Tanggal ang swero at nag-lunch na ako. At habang nagla-lunch, pinapanood ko Shake, Rattle, and Roll. Ayan, si Kim. Ano to? Class picture? Class picture. Si Kim, si Je, si Miss Jean Garcia. Ayan, pinapanood ko. Kasi fan ako ng horror movies ng Pinoy. Sobra mula Shake, Rattle, tas kahit basta mga ibang movies ng Regal, Star Cinema, fan na fan ako ng Pinoy horror. Umagang-umaga. Minsan, totoo to, alas 7, alas 8 ng umaga, Shake, Rattle, pinapanood ko habang nagkakape. So, yun lang. Lapit na ako umuwi, guys. Okay na to. Kumain lang ako. Siyempre, may konting hilab yung tiyan dahil nga doon sa colonoscopy. So, inaantay ko lang ibagsak ko yung mga natitirang laman. Tapos, uwi na ako kay How at kay Peanut. Yun lang, pauwi na. Thank you very much once again, Medical City, sa mga doktor ko. Thank you very much. At sabi ko nga na prevention is always better, or early detection, or kung ano man, kesa magka-jackpotan kayo kung kailan may nangyayari ng hindi maganda. So, pag medyo may edad na kayo, ayan, lalong-lalo na mga boys, mas mataas yata yung risk. Kailangan na ng pa-check paminsan-minsan ng tawag doon, gastroscopy at saka colonoscopy. So, 'di ba? Para at least makasama natin ang matatagal mga mahal natin sa buhay. So, yun lang guys. Thank you Medical City. Thank you to my doctors. Bye-bye. Bukod dito, nagpahayag din siya ng pasasalamat sa kanyang mga doktor at medical team na tumulong sa kanya sa buong proseso. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tamang support system pagdating sa kalusugan. Marami namang fans ang nagpaabot ng kanilang suporta at well wishes para kay Luis. May ilan ding nagsabing na-inspire sila na mas bigyang pansin ang kanilang sariling health matapos mapanood ang kanyang update. Sa panahon ngayon kung saan busy ang karamihan sa trabaho at iba't ibang responsibilidad, madalas nakakalimutan ang sariling kalusugan. Kaya naman, ang ginawa ni Luis ay nagsisilbing magandang halimbawa na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi dapat ipinagpapaliban. Sa huli, ipinapakita ni Luis Manzano na ang pagiging responsable sa kalusugan ay isang mahalagang hakbang.
hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong nagmamahal sa atin.